May kilala ka bang Kristiyanong matapobre? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na pag-usapan po natin ay equality in personhood. Pagkakapantay-pantay pagdating sa ating value, pagdating sa ating dignity, pagdating sa ating kahalagahan sa harapan ng Diyos. Sa equality in personhood. Na yung tanong natin, may kilala ka bang Kristiyanong matapobre? No. Siguro maraming pumapasok sa isip natin, no, na mga taong iba-iba yung treatment pagdating sa status sa buhay. Pag mas sikat, mas maganda yung treatment. Pag mas mayaman, mapustura, mas maganda yung treatment. Pag hindi mapustura, hindi mayaman, unpopular, medyo hindi masyadong trinatrato ng maayos. Nakikita natin yan sa kahit saan. Almost anywhere we see that kind of injustice. Pero alam niyo po, bago po tayo lumayo at tumingin sa ating kapwa, tumingin sa mga members ng church, tumingin sa ating paligid, maganda po na tingnan rin natin yung ating sarili. Meron ka bang kilala na Kristiyanong matapobre? Again, bago po tayo lumayo, tingnan muna natin ating sarili, baka tayo yun. And madalas po, ganoon naman talaga tayo. Nag-iiba yung treatment natin sa mga tao based on their status, based on their wealth, based on their accomplishments. Equality in personhood. All people are created in the image of God. Magandang perspective yan. Pag tinignan mo yung tao, mayaman man, mahirap, maputi man, maitim, gusgusin man, o mapustura, lahat sila created in the image of God, making them equally valuable in His sight. Society often honors the wealthy and famous while neglecting the poor, vulnerable, and unpopular. But God does not show favoritism. Yung Diyos po walang favorite, no? Favorite ko to, mayaman to, mapogi to, maganda to, popular to. Walang favorite yung Diyos eh. God does not show favoritism. He calls us to treat everyone with the same love, respect, and dignity. Whether rich or poor, powerful or weak. True biblical equality is not about status but about seeing every person as God sees them. So mga kapatid, ngayong araw na marami tayong mamimit, marami tayong magiging makakatransaksyon sa negosyo, may mga appointments tayo, or maybe may mga kakausapin tayo mga tao, or makakasalubong sa daan. Mga kapatid, lahat po sila ay nilikha sa imahe ng Diyos and we have to see them as God sees them. Hindi po natin sila titingnan base sa kanilang kasuotan o naabot sa buhay, no? May mga accomplishment. So titingnan natin sila as as people created in the image of God. Now, sabi nga po dito sa Genesis chapter 1:27, sayin po natin. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Kaya po yung teaching po natin ngayon, umpisahan po natin dito, no? All persons are equally made in God's image. Lahat po ng tao ay pantay-pantay when it comes to yung image of God. We were created in the image of God. Sabi nga po rito sa Proverbs chapter 22 verse 2. Rich and poor have this in common. Mayaman man o mahirap, merong common denominator. Ano po yon? The Lord is the maker of them all. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. So yung tao na makakaharap mo ngayon, maganda man ang kasuotan yan o hindi, popular man yan o hindi, mayaman man yan o hindi, created in the image of God yan. Treat them with justice. Treat them fairly. Kung paano mong trinatrato na maayos yung maunlad sa buhay, mayaman at popular, ganun din mo rin tratuhin ng walang masyadong naabot sa buhay, hindi popular, marginalized. Treat them equally. Sabi po rito sa James chapter 2 verse 1, My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo,
na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Mga kapatid, sa ating mga churches, lalo-lalo sa mga churches, no? Yung church dapat yan yung lugar kung saan tinitingnan natin lahat ng tao na may pagkakapantay-pantay. We are all created in the image of God. We were all violators of the covenant. Kumbaga, lahat tayo nilikha sa imahe ng Diyos, lahat tayo nagkasala, pantay-pantay tayong mga makasalanan, at pantay-pantay din tayong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. We are equal in terms of value and dignity in the eyes of God. Nakakalungkot lang sa mga churches, minsan hindi pantay ang trato sa mayaman at mahirap. Hindi pantay ang trato sa mga sa mga nagbibigay. Yung andaming binibigay sa church, no? Mga maybe tithes and offering. Tapos yung kakaunti lang yung naibibigay, medyo hindi na natatrato ng maayos. Mga kapatid, yung church, dapat dyan mas na-emphasize yung pagkakapantay-pantay. Christians ought to treat others fairly. Tayo mga Kristiyano, dapat na-trato natin ng may pagkakapantay-pantay lahat po ng membro ng ating iglesia, maging membro ng pamilya, maging workmates. At sa lahat ng nakasalamuhan natin, tinatrato natin sila as created in the image of God. Tuloy po natin yung pagbasa sa James chapter 2. Sabi dito, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, at inisikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. Di ba? Usually ganun yun eh. Pag ang gara ng kotse, no? Pag park pa lang dun sa harap ng simbahan. Tapos, iba yung dating naka-suit and tie. Talagang todo assistance. Talagang, dito po kayo maupo. Dito po kayo sa special seat. Dito kayo sa harapan. Dito kayo sa... Pero pag mahirap lang, minsan, walang ganong treatment, no? Parang okay, diyan ka na lang sa gilid-gilid, okay lang yan. Parang dito, ganun din, sabi rito. At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya isasay ka na lang umupo. Sabi rito sa verse 4, nagtatangi na kayo at humatol ng mali. Verse 5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa karyang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? And then tuloy-tuloy po yan. Verse 9, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Napakabigat po, Kaya dapat patas ang tingin natin kasi una, Kristiyano tayo, nananampalataya tayo sa Panginoon, and God is just, God is fair. Tapos tayo, lagi tayong nakatingin sa suot, sa singsing, sa damit, sa sasakyan, sa status, sa popularity. So, Christians ought to treat others fairly. And number 3 po, loving God is best expressed in loving people. Sabi nga, marami po mga verses dyan, pero gusto kong emphasize po yung Matthew chapter 5, verse 46 to 48. Sabi po rin ang Panginoong Jesucristo, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, sa ibang mga talata, makikita niyo po na yung iimbitahin mo ba sa party mo, yun lamang mga makapag-invite din sa pabalik. Yung tatatuhin mo lang ng mabuti, yung mga taong tatrato din sa'yo ng may kabutihan. Sabi rito, mamahalin mo lang ba yung mga nagmamahal sa'yo? Kaya mga kapatid, kahit mahirap, tratuhin natin ng tama. Kahit na yung mahirap na yon, hindi na makakapagsauli sa atin ng kabutihan. Treat them fairly. Love them. That's one of the best way to express our love for God. When we love the vulnerable, when we love the poor, when we love those who cannot return the favor. Sabi po rin sa Matthew 25:40,
Sa judgment day po ito. The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Sasabihin ng hari ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya pag meron po tayong gagawing kabutihan sa ating kapwa, mahirap man yan o mayaman, isipin natin ginagawa natin yan sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwedeng, ibig sabihin, tratuhin talaga natin lahat ng tao na parang si Jesus Christ. No? Hindi yung special na panauhin, o dito ka sa harapan, o ito yung special food mo, o ito, hindi ka naman ganun ka-special, ito lang yung pagkain mo. So, lahat sila sa tingin mo si Jesus Christ, treat them fairly. Treat them with justice. Now, 3 applications lang po. Very quick lang po. Number 1, very practical. Care for the uncared for. Sa mga parties, handaan. Yung mga hindi naaasikaso, sila yung asikasuhin mo, sila yung unahin mo. Yung mga marginalized. Yung mga taong hindi makapagsauli sa inang pabor. Tulungan mo sila. Treat them with kindness. Treat them fairly. Isipin mo si Jesus yung tinutulungan mo. Alagaan mo yung mga hindi usually naaalagaan ng mga tao dito sa mundo. Alam niyo po kasi yung mga tao sa mundo, yung worldly thinking, lagi nakatingin yan sa damit. Lagi nakatingin yan sa status. Pero pag yung hindi na maganda yung damit, hindi na malayo yung narating sa buhay, hindi na natututukan, hindi na naaalagaan. Number 2, notice the unnoticed. Pansinin mo yung mga usually hindi pinapansin ng tao. Ang tao mahilig sa mga kumikinang. Pero yung mga taong hindi na popular, hindi na famous, hindi na kilala, hindi na pinapansin, pansinin mo sila. Alam niyo po, maganda rin na bilang mga Kristiyano, matuto tayong umupo doon sa mga taong hindi inuupuan ng iba. Parang si Jesus. Jesus na Jesus yun eh. Sa panahon niya, ang inupuan niya yung sinners, tax collectors, prostitutes. Pero usually, ang inuupuan ng mga makamundong tao, hari, prinsipe, may impluwensyang tao, mga may pera, mayaman. Pero si Jesus, inupuan niya yung mga hindi napapansin. Mga pilay, pipi, bingi, mga oddballs, no? Mga tinuturing na makasalanan sa lipunan, tax collectors, sinners, prostitutes, mga magnanakaw. Jesus sat with them. And number 3 po, love the unlovable. Mahalin natin yung usually hindi kamahal-mahal. Hindi minamahal na mga... ang dali lang kasi talaga mga kapatid na mahalin yung mga kamahal-mahal. Ang bilis lang magmahal ng pogi, pero ang hirap magmahal ng pangit. Ang bilis lang magmahal ng maganda, pero ang hirap magmahal ng pangit. Ganun rin sa mga sa mga pagtitipon, maging sa church. Ang bilis gawa ng kabutihan, yung mga sa tingin mo, makagawa rin ng kabutihan sa'yo. Ang bilis gawa ng kabutihan, yung mga maayos sa paningin sa mata. Yung para bang, mayaman, maunlad, may kaya sa buhay, parang ang bilis gawan, ang bilis mahalin. Pero ang hirap mahalin ng mga mababaho, no? Parang ang hirap tabihan ng walang pambili man lang ng cologne, no? Wala man lang pambili ng sabon. Mga kapatid, let's love the unlovable. Pantay-pantay lahat yan sa Panginoong Jesucristo. I hope sa church natin, sa mga churches natin, diyan talaga makita yung justice, fairness. Kasi inibig ng Panginoon, tayong lahat tayong makasalanan, lahat tayo galing sa putikan. Pero inibig tayo ng Panginoon ng pantay-pantay. No? Lahat, iisang dugo lang yung nabuhos sa krus na nagtubos sa ating lahat. Kaya we are all equal in value, in terms of worth. Lahat tayo tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, why do you think society values the wealthy and famous more than the poor and unpopular? How can we as Christians change this mindset? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for creating all people in your image. In a world that honors the rich and powerful, help me to see people as you do, equally loved, equally valuable, and equally worthy of kindness. Guard my heart against favoritism
and teach me to serve the least among us with the same love and respect I would give to the greatest. May I reflect your justice, grace, and mercy in my actions, treating all with fairness and love. Let my life be a testimony that in your kingdom, no one is greater or lesser, for we are all your children. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Josepino. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. And greetings, happy birthday kay Dale Ojerio. Nag-celebrate po ako sa inyong karawan. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.